Paano kung sabihin ko sa'yo na sa loob lamang ng 7 araw, isang simpleng langis na malamang ay meron ka na sa bahay ay kayang magbigay muli ng buhay sa isang bahagi ng iyong katawan na karamihan sa mga lalaking lampas 6 na ay tahimik na pinoproblema, inaalala, pero halos hindi kailanman pinag-uusapan. Oo, ang tinutukoy ko ay ang bahagi ng katawan na nasa ibaba ng baywang. At hindi ito tungkol sa mga tableta, iniksyon o operasyon. Ang sinasabi ko ay ang pagbabalik ng mga bagay na unti-unting nawala dahil sa paglipas ng panahon at stress, ang maayos na daloy ng dugo, ang pagiging sensitibo at ang kumpiyansa sa sarili bilang isang lalaki. Ang pangalan ko ay Dr. Jesus Reyes. Isa akong urologist at propesor at mahigit 30 taon na akong nakatuon sa kalusugan ng kalalakihan. Sa loob ng mga taong iyon, nakatulong ako sa libu-libong lalaki na nasa edad 60 hanggang 70, maging 80, upang maibalik ang lakas at enerhiya na akala nila ay tuluyan nang nawala. Ang ibabahagi ko sa iyo ay hindi galing sa eksaherasyon o mga marketing na panlilin lang, kundi mula sa tunay na praktika sa medisina at personal na karanasan. At kahit ganoon, bihira itong mapag-usapan, kahit ng mga doktor. At dito, nagiging mas nakakagulat ang lahat. Isa sa mga pinaka hindi napapansing paraan para maibalik ang sigla ng mga lalaking tisyu na nawalan na ng sensibilidad ay hindi nangangailangan ng reseta. Galing ito sa kalikasan at direktang ipinapahid sa balat. Kapag tama ang paggamit, kaya nitong pasiglahin ang daloy ng dugo, gisingin muli ang tugon ng mga nerbiyos, at ibalik ang pakiramdam ng pagiging buhay, mainit at malakas ng pinakapersonal mong bahagi. Ang simpleng gawaing ito na ginagawa araw-araw ay kayang baguhin kung paano mo nararamdaman ang sarili mong katawan. At ang lahat ng ito ay maaaring magsimula ngayong linggo. Sa loob ng ilang minuto, ipapaliwanag ko kung anong klaseng langis ang dapat gamitin, paano ito tama, ipahid, anong mga pagbabago ang maaari mong maranasan araw-araw, at anong 3 simpleng paraan ang makakatulong para mas mapalakas pa ang epekto nito. Kung nararamdaman mong parang hindi ka naganap na ikaw nitong mga nakaraang panahon, manatili ka lang sa akin. Ang mga malalaman mo ngayon ay maaaring magbago ng marami sa iyong buhay. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, ito na ang tamang pagkakataon. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga bagong payo tungkol sa kalusugan ng kalalakihan, lalo na para sa mga lalaki na lampas 60. Kung may kahit kaunting bahagi ng narinig mo ang tumama sa'yo, mag-comment ka ng 1. Kung hindi naman, isulat mo ang 0. At sabihin kung paano pa kita mas matutulungan sa iyong pinagdadaanan. Ngayon, simulan natin sa pinaka-ugat ng lahat. Ang tunay na dahilan kung bakit napakaraming lalaki pagdating ng 60 ay nakakaramdam ng paglayo sa sarili nilang katawan, lalo na sa bahagi sa ibaba ng baywang. Hindi lang ito simpleng pagtanda at lalong hindi mo ito kasalanan. Mas malalim ang katotohanan. Nasa likod ito ng mga bagay na hindi madalas ipaliwanag ng karamihan sa mga doktor. Ang mabagal pero tuloy-tuloy na pagbaba ng daloy ng dugo, pagiging sensitibo, at sigla ng mga selula sa mismong bahagi na may malaking epekto sa identidad ng pagiging lalaki. Una, bakit nagiging mahirap para sa karamihan ng mga lalaking lampas 60 ang mga bagay na may kinalaman sa ibaba ng baywang? Araw-araw ko itong nakikita. Mga lalaking nasa edad 60 pataas ang pumapasok sa aking klinika. Tahimik, medyo kinakabahan, minsan ay nahihiya. Hindi na nila nararamdaman ang dati nilang sarili, hindi lang pisikal, kundi pati sa kanilang intimate na buhay. Hindi nila ito laging sinasabi ng direkta, pero naririnig ko sa tono ng boses nila, nakikita sa kanilang mga mata at sa kanilang tindig, para bang nawala ang dating sigla. Hindi na tumutugon ang katawan tulad ng dati. At unti-unti nilang pinaniniwalaan na ito ay dahil lang sa pagtanda. Pero direkta kong sasabihin, hindi ito ganun kasimple. Ang nangyayari sa ibaba ng baywang ay hindi isang sumpa na dulot ng edad. Isa itong biolohikal na pagbabago. Habang tumatanda, ang mga ugat sa ibabang bahagi ng pelvis, ang mga arterya at capillaries na nagdadala ng oxygen sa mga tissue ay kumikipot at nawawalan ng elasticity.
bumababa ang kanilang kakayahang magdala ng sapat na dugo. Unti-unting nawawala ang kusang pagtigas. Ang umagang tigas na dati mong itinuturing na normal ay nagiging bihira o tuluyan ng nawawala. Bukod pa rito, ang mga nerve endings na dati ay tumutugon kahit sa magaan na haplos ay nangangailangan na ngayon ng mas matinding stimulation. At ito ang bihirang sabihin ng karamihan. Kapag bumaba ang daloy ng dugo at sensibilidad, nawawala rin ang koneksyon ng utak sa bahaging ito ng katawan. Para bang hindi na ito ganap na bahagi mo. At para sa maraming lalaki, ang pakiramdam ng ako ay isang lalaki, ang tahimik na kumpiyansa na nagmumula sa loob, ang unang nawawala. At masakit iyon, hindi lang sa kama. Masakit din ito kapag nakaharap ka sa salamin, sa mga relasyon, at sa loob ng sarili mong isipan. Hayaan mong magbahagi ako ng isang personal na kwento. Ang aking ama, isang matatag at may dignidad na lalaki, ay buong buhay na nagtrabaho gamit ang kanyang mga kamay. Isang araw sinabi niya sa akin, "Anak, parang may bahagi sa akin na hindi na nagigising. Pakiramdam ko unti-unti akong nawawala." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ko, hindi dahil trahedya ito, kundi dahil alam kong may paraan para mabago iyon. Hindi niya kailangan ng himala. Kailangan niya ng pagbabalik ng daloy ng dugo, tamang stimulasyon at pag-aalaga. At nang maibigay namin iyon sa kanyang katawan. Muling nabuhay, pati ang kanyang loob. Ang pagbabagong ito ay hindi tungkol sa edad, kundi tungkol sa atensyon. At tulad ng malalaman mo sa susunod, ang signal na ito ay hindi kailangan manggaling sa isang tableta. Maaari itong manggaling sa isang bagay na mas natural. Isang bagay na posibleng naroon na sa iyong kusina, tahimik lang na naghihintay na mapansin mo. Ngayon, pakinggan mo ito. Ikalawa, ang nakalimutang langis na muling nagpapadaloy ng dugo sa ibaba. Hindi ko makakalimutan ang araw na una ko itong ibinigay sa isa sa mga matagal ko ng pasyente, si Gerald. Siya ay 72 taong gulang, isang veterano ng Vietnam. Tahimik, matatag, hindi pala reklamo. Isa sa mga lalaking bihirang magsabi ng nararamdaman. Pero nung araw na yon, direkta siyang tumingin sa akin at nagsabi, "Doc, hindi ko na nararamdaman na lalaki pa ako." Tumama yun sa akin, hindi dahil bago ko yung sana po san ne di so kundi dahil tata gi til elala kung may buhay pa rin sa loob niya, kailangan lang niya ng tamang paraan para muling magising. Nang sabihin ko sa kanya na ang isang simpleng natural na langis ay makakatulong para maibalik ang sensibilidad, mapabuti ang daloy ng dugo, at kahit maibalik ang kumpiyansa at lahat ng iyon nang walang tableta, napataas ang kanyang kilay. "Langis?" tanong niya ulit. "Ibig mong sabihin, ipapahid ko lang ito, parang lotion?" Tumango ako. Eksakto, pero hindi basta kahit anong langis, espesyal ito. Ibinigay ko sa kanya ang rosemary essential oil na hinalo sa base oil na almond. At ang nangyari sa loob lamang ng isang linggo ay tunay na kahanga-hanga. Karamihan sa mga tao ay kilala ang rosemary bilang simpleng pampalasa, isang mabangong dagdag sa pagkain. Pero sa totoo lang, sa loob ng maraming siglo, ginagamit ito ng mga tradisyonal na manggagamot sa Mediterranean, hindi lang para sa lasa, kundi bilang makapangyarihang paraan para mapabuti ang daloy ng dugo, mabawasan ang pamamaga, at maibalik ang sigla ng kalamnan. Ang modernong agham ay tila hinahabol pa lamang ang matagal ng alam ng mga silaunang kultura. Ang rosemary oil ay naglalaman ng rosmarinic acid na tumutulong mag-relax at magpalawak ng mga daluyan ng dugo. Ibig sabihin, mas maayos na nakakarating ang oxygen-rich na dugo sa mga tissue sa ibabang bahagi ng katawan. Bukod pa rito, mayroon din itong carnosol at cineole, mga natural na compound na nakakatulong magbawas ng pamamaga at nagpapalakas ng sensibilidad ng mga nerbiyos. At ito mismo ang kailangan ng mga tisyo ng lalaking tumatanda. Kapag ipinahid ang langis sa ibabang bahagi ng tiyan, sa may pubic area, singit at base ng ari, nagdudulot ito ng pakiramdam na matagal nang hindi naramdaman ng maraming lalaki. Nagdadala ito ng init, hindi masakit kundi banayad,
Parang unti-unting nagigising muli ang katawan. Ganito ito inilarawan ni Gerald, para bang may kuryente na muling dumadaloy sa ilalim ng kanyang balat. Hindi sakit, kundi buhay. At hindi ito imahinasyon lamang. Totoong pinapinga, pinatina, pinana, sisigla ng langis ang peripheral blood circulation at marahang ginigising ang mga nerve endings. Pero bukod sa pisikal na epekto, may isa pang bagay na hindi nasusukat ng anumang instrumento. Ibinabalik ng langis na ito ang pakiramdam ng kontrol. Hindi ka na umaasa sa tableta o sa tsamba ng isang gabi. Ikaw mismo ang nag-aalaga sa sarili mo. Sinasadya mong ibalik ang koneksyon sa bahagi ng iyong katawan na karapat-dapat hindi sa hiya o katahimikan, kundi sa atensyon at respeto. Unti-unti, nagiging higit pa ito sa isang simpleng pisikal na gawain. Nagiging personal na ritual ito. At para sa mga lalaking tulad ni Gerald, ang ritual na ito ang nagiging turning point. Ngayon, alam mo na kung anong langis ang gagamitin. Pero, paano naman ang paraan? Dahil ang tamang paglalagay nito ang may pinakamalaking epekto. Ang maliliit na pagkakamali sa oras, teknik o bahagi ng katawan ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba mula sa simpleng resulta hanggang sa tunay na pagbabago. Sa susunod, ipapaliwanag ko ng detalyado ang hakbang-hakbang na paraan na sinusunod ng aking mga pasyente araw-araw. At maaari mo itong simulan ngayong gabi. Ikatlo, hakbang-hakbang kung paano ligtas at epektibong ipahid ang langis. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa mga lalaking sumusubok ng natural na paraan ay ang pagtrato nila dito bilang isang simpleng routine, gawin at kalimutan. Pero ang katawan mo, lalo na pagkatapos ng 60, ay hindi tumutugon sa pagmamadali. Tumutugon ito sa atensyon, sa banayad na galaw, sa presensya. Kapag pinag-uusapan ang paggamit ng rosemary oil para sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo sa ibaba, ang paraan ng paglalagay ay kasing halaga ng mismong langis. Hayaan mong ibahagi ko ang itinuturo ko sa 12-dosenang pasyente, pati na rin sa sarili kong ama. Una, kailangang maihanda ng tama ang langis. Ang essential oils ay napaka-concentrated kaya kailangang ihalo ito sa base oil tulad ng sweet almond, coconut o jojoba oil. Simple lang ang proportion, 3 hanggang 5 patak ng rosemary essential oil sa isang kutsara ng base oil. Dahan-dahang kuskusin ang halo sa iyong mga palad hanggang sa ito ay uminit, hindi mainit, kundi sapat lang ang init. Ang init na iyon ang nagsisilbing senyales sa katawan na nagsisimula na ang proseso ng pagbawi. Ang susunod na hakbang ang madalas minamadali ng marami. Pero dito, nagsisimula ang tunay na epekto. Siguraduhing malinis at tuyo ang balat. Pinakamainam ito gawin pagkatapos ng mainit-init na paligo. Kapag bukas ang pores at relaxed ang mga kalamnan, tumayo o umupo ng komportable. Magsimula sa ibabang bahagi ng tiyan, kaunti sa itaas ng pubic bone. Gamitin ang dulo ng iyong mga daliri upang marahang ipahid ang langis sa balat gamit ang paikot na galaw. Hindi kailangan ng malakas na pressure, hindi ito tungkol sa lakas, kundi sa ritmo. Dahan-dahang igalaw palabas patungo sa inner thighs, saklaw ang singit at ang base ng ari. Hindi kailangang ipahid direkta sa mismong bahagi, maliban na lang kung nais mo. Kahit ang pagtrabaho sa paligid nito ay sapat na para mapasigla ang daloy ng dugo at maibalik ang sensibilidad. Huminga ng malalim. Huminga pasok sa ilong at dahan-dahang ilabas sa bibig. Pansinin ang init na kumakalat sa ilalim ng iyong mga daliri. Para sa maraming lalaki, ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na sinasadya nilang hawakan ang bahaging ito ng katawan. Hindi dahil sa tungkulin, hindi dahil sa pagkadismaya, kundi para sa paggaling. At malakas ang epekto nito. Dito nagsisimula ang pagbabago sa loob. Magsimula sa isang beses sa isang araw, pinakamainam sa gabi. May ilan na ginagawa ito 2 beses, umaga at gabi, lalo na sa unang linggo. Bawat session ay tumatagal lamang ng 5 hanggang 7 minuto. Maikli pero sapat para marinig ng katawan mo ang mensahe. Narito ako. Nagbibigay ako ng atensyon. Mahalaga ito sa akin. Isang pasyente ko, si Frank, ang nagsabi, sa loob lang ng 3 araw, parang may nagising sa loob ko.
ko, hindi lang pisikal, kundi emosyonal din. Dagdag pa niya, hindi ko napagtanto kung gaano kung paano ko pala ito kailangan. Parang bumalik ako sa pagiging lalaki. At tama siya, hindi lang ito simpleng masahe. Isa itong mensahe sa iyong katawan, sa iyong nervous system, at sa iyong pagkatao bilang lalaki. At ang mga resulta, sila na mismo ang magsasalita. Pero ano nga ba ang aasahan mo sa loob ng 7 araw? Dito, lalo nagiging kapanapanabik ang lahat. Dahil kung gagawin mo ito ng tama, araw-araw may mapapansin kang pagbabago. At maaaring mas malaki pa ito kaysa sa inaasahan mo. Hayaan mong ipakita ko kung ano ang maaaring mangyari araw-araw. Ika-4, ano ang aasahan? Ang unti-unting pagbabago sa loob ng 7 araw. Maraming lalaki ang nagdududa kapag sinasabi kung matatasa may makikitang resulta sa loob lamang ng 7 araw. At naiintindihan ko sila. Pagkatapos ng maraming taon, minsan nga dekada, ng paghina, mahirap talagang paniwalaan na ang isang simpleng gawain, tulad ng araw-araw na palalagay ng langis ay kayang muling gisingin ang katawan. Pero nakita ko na ito mismo sa sarili kong mga mata. Hindi isang beses, hindi 2 beses, kundi paulit-ulit. Kapag ang mga lalaki ay sa ganitong practice, isang linggo lang, may nagsisimulang magbago, hindi lang sa bahagi sa ibaba ng baywang, kundi pati sa paraan ng kanilang paggalaw, kung paano nila dalhin ang sarili, kung paano nila maramdaman ang kanilang katawan. Ang unang araw ay kadalasang mas emosyonal kaysa pisikal. Maaaring wala kang agad maramdamang malaking pagbabago sa sensibilidad o pagtigas. Pero ang mismong proseso, ang paglalagay ng langis, ang banayad na masahe, ang malalim na paghinga, ay nagsisimulang ibalik ang koneksyon na maaaring matagal mo nang nawala. May isang lalaki na nagsabi sa akin matapos ang unang session, hindi pala tungkol sa langis. Napagtanto ko lang na batagala ko na bayang na dahil nang hindi hinahawakan ng sarili ko ng may respeto, parang wala na akong halaga. At sa mismong sandaling yon, sa sandali ng may malay na pag-aalaga, nagsisimula ang tunay na pagbawi. Sa ikalawa o ikatlong araw, maaari mong mapansin ang banayad na init sa bahaging iyon, isang halos hindi mapansing pangingilig, isang kaaya-ayang vibration, lalo na sa umaga. Iyan ay ang pagbabalik ng daloy ng dugo. Iyan ang katawan mo na unti-unting naaalala kung paano tumugon. Sa simula, maaaring maliit lang ito, pero totoo ito. Muling napapakain ang mga tissue, nagigising ang mga nerve endings. Pagsapit ng ika-4 o ika-5 araw, madalas mapansin ng mga lalaki ang pagbabago sa sensibilidad. Mas madali nang maramdaman ang arousal. Ang pagtigas ay nagiging mas natural, hindi na kailangang pilitin o isipin ng paulit-ulit. Minsan, bumabalik pa ang morning erection at ang simpleng paghawak ay hindi na pakiramdam na walang laman. Kasabay nito, unti-unting bumabalik ang tahimik pero matatag na lakas sa loob. Sa ika-6 na araw, may mas malalim pang dumarating, hindi lang pisikal kundi emosyonal. Ang mga lalaki ay mas tuwid ng tumayo. Mas ramdam ang sarili, tumitingin sa salamin at hindi lang nakikita ang pagtanda kundi ang posibilidad. At dito na rin nagsisimulang mapansin ng kanilang mga partner ang pagbabago. Hindi lang dahil sa intimacy, kundi dahil sa enerhiyang dala mo. Nariyan ka muli. At iyon ay nakakaakit. Ang ika-7 araw ang tinatawag kong sandali sa harap ng salamin. Bigla mong mapapansin na ang bahaging iyon ng katawan ay mas mainit, mas buo, mas tumutugon, at maiisip mo, akala ko wala na ito, pero nararamdaman ko ulit na bahagi pa rin ito ng sarili ko. At iyon pa lang ang simula. Ang 7 araw ay hindi ang dulo. Isa itong pintuan. Pero paano kung may mas higit pa? Paano kung hindi lang mapanatili ang resulta, kundi mapalakas pa ito, mapatatag, mapahaba sa tulong ng ilang karagdagang natural na paraan? Dahil kahit gaano kalakas ang rosemary oil, may 3 pang langis na madalas kong inirerekomenda. Kapag pinagsama, ang epekto nito ay umaangat sa panibagong antas. Hayaan mong ibahagi ko ang kwento ng isa sa aking mga pasyente. Ika-5. Kwento ng isang tunay na pasyente. Si William, 68 taong gulang.
Si William ay isa sa mga lalaking agad mong nirerespeto. Isang retired engineer, malapad ang balikat, may kumpiyansang boses, isang taong binuo ang buhay sa lohika, disiplina, at tamang hakbang. Isang araw dumating siya sa akin. May tahimik na bigat sa kanyang mga mata. Hindi siya nagreklamo, hindi niya kailangang gawin yon. Matapos ang 20 minutong karaniwang usapan, yumuko siya ng bahagya at sinabi, "Doc, mahal ko pa rin ang asawa ko. Nararamdaman ko pa rin ang pagnanasa. Pero ang katawan ko, hindi na sumusunod." Nanatili sa akin ang mga salitang iyon. Wala itong galit, pagod lang. Tinanong ko siya ng ilang simpleng bagay. Kailan mo huling naramdaman ang lakas sa katawan mo? Kailan ka huling nagising na may pagtigas? Kailan naging natural ang pagiging malapit, hindi pilit kundi konektado? Sandali siyang natahimik. Matagal na, sabi niya. Mga tao na ang lumipas. Nagduda si William sa sinabi ko tungkol sa rosemary oil. Tulad ng maraming lalaki sa edad niya, nasubukan na niya ang lahat, mga tableta, supplements, kahit testosterone creams. Pero alinman sa mga iyon ay hindi gumana o nagdulot ng side effects. Ang ideya ng paggamit ng langis, isang natural, banayad, halos parang ritual, ay kakaiba para sa kanya. Pero sinabi ko sa kanya ang parehong sasabihin ko sa'yo. Minsan, ang pinakamalakas na paggaling ay hindi maingay. Tahimik ito, tuloy-tuloy. Nakabatay sa pag-aalaga. Sinunod niya ang payo ko. 5 hanggang 7 minuto bawat gabi. Dahan-dahang paglalagay ng langis sa bahagi ng pelvis. Sa ikatlong araw, sinabi niya na may naramdaman siyang pagbabago. Hindi ito simpleng excitement. Isa itong pakiramdam ng pagiging buhay. Init, daloy. Pagsapit ng ika-7 araw, sinabi niya na tumayo siya sa harap ng salamin at iba ang nakita niya. "Doc," sabi niya, "nakita ko ulit ang isang lalaki." Tumama sa akin ang mga salitang iyon. Madalas nating isipin na ang kalusugan ng lalaki ay tungkol lang sa pisikal na kakayahan. Pero sa totoo lang, ito ay tungkol sa presensya, sa kakayahang maramdaman ang koneksyon sa sariling katawan na. Katawan! Ang malaman na ito ay gumagana pa, tumutugon pa, at mahalaga pa rin. Sa ika-7 araw, hawak niya ang kamay ng asawa niya habang naglalakad sila sa umaga at naramdaman niyang may nagbago. Hindi lang sa kanya, kundi sa pagitan nilang dalawa. Wala siyang sinabi, hindi na kailangan. Naramdaman niyon ng asawa niya, ang enerhiya, ang kumpiyansa, ang tahimik na lakas ng isang lalaking muling natagpuan ng sarili. Ang kwento ni William ay hindi bihira. Pero bihira itong marinig dahil maraming lalaki ang hindi man lang alam na posible ito para sa kanila. Pero posible ito. At kung gusto mong malaman kung paano pa ito mapapalakas, kung paano palalawakin ang resulta at gawing tuloy-tuloy ang pagbabago, kailangan mong malaman ang 3 karagdagang langis na kapag pinagsama sa rosemary ay nagbibigay ng napakalakas na epekto. Natural ang mga ito, madaling mahanap, at tunay na epektibo. Tingnan natin sila, ika-6 na bahagi. 3 langis na maaaring pagsamahin para sa mas magagandang resulta. Bagamat ang rosemary oil ay makapangyarihan na sa sarili nito, lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, ang kalikasan ay bihirang kumilos ng mag-isa, tulad din ng ating katawan. Ang mga halaman ay mas nagiging epektibo kapag pinagsama-sama. Sa loob ng maraming taon ng aking practice, mas kahanga-hanga pa ang mga resultang nakita ko kapag pinagsasama ng mga lalaki ang rosemary sa iba pang subok na langis. Kapag pinagsasama ng mga lalaki ang rosemary sa iba pang subok na langis. Bawat isa sa mga ito ay may sariling ambag sa pagpapabuti ng daloy ng dugo, pagpukaw ng sensasyon, at pangkalahatang sigla ng katawan ng lalaki. Hindi ito mga kakaiba o mahirap hanapin na sangkap, mga simpleng natural na bagay ito na, kapag ginamit ng tama, ay kayang iangat ang iyong progreso sa isang ganap na bagong antas. Ang una ay langis ng luya. Oo, ang mismong ugat na maaaring ginagamit mo sa pagluluto. Pero sa anyo ng langis, ang luya ay nagiging isang malakas na stimulator. Kapag ipinahid sa balat, pinapataas nito ang lokal na daloy ng dugo. Banayad na pinapainit ang mga tisyo at pinapalawak ang mga daluyan ng dugo. Mayroon itong mainit na pakiramdam.
Hindi matapang, kundi sapat lang para gisingin ang mga bahaging tila ng lamig nang hindi nagdudulot ng hapdi. Kapag pinagsama sa rosemary, nagdadagdag ang luya ng enerhiya sa halo. Isa sa mga pasyente ko, si Martin, 71 taong gulang, tinawag itong sarili niyang timpla. Sinabi niya na para itong nagbibigay sa kanya ng bagong lakas, parang bumata siya ng 10 taon. Ang ikalawa ay langis ng lavender. Oo, alam ko, may ilang lalaki na iniisip na ang lavender ay para lang sa tulog at stress, hindi para sa pagiging lalaki. Pero bilang doktor, hayaan mong sabihin ko ito, ang tensyon ay isa sa mga pinaka hindi napapansing kalaban ng male vitality. Kapag ang iyong pelvis, lower back o mga hita ay laging tensyonado, direktang naaapektuhan nito ang daloy ng dugo, ang pagpukaw, at ang sensibilidad. Ang lavender oil ay hindi lang kumikilos sa mga kalamnan, kundi pati sa nervous system. Tinutulungan nitong mag-relax ang katawan, pisikal at emosyonal. At kapag ang katawan ay nakakaramdam ng seguridad, mas madali itong tumutugon. Ang ikatlong langis na lubos kong pinahahalagahan ay ang black seed oil. Sa loob ng maraming siglo, ginagamit ito sa mga tradisyonal na praktis medikal sa gitnang silangan. Mayaman ito sa antioxidants at mga sangkap na sumusuporta sa balanse ng hormones, tumutulong magbawas ng pamamaga at nakakatulong din sa pagpapanatili ng normal na antas ng testosterone. Kapag isinama sa ibang mga langis at ginamit sa balat, pinapakain nito ang mga tissue at pinapagana ang mas malalim na proseso ng pagbawi. Banayad ang kilos nito, pero malalim ang epekto. Karaniwan, ito ang inirerekomenda kong halo. 3 patak ng rosemary oil, 2 patak ng luya, at 1 patak ng lavender o black seed oil. Ihalo sa 1 kutsara ng base oil gaya ng almond o coconut. Dahan-dahang haluin, painitin ng bahagya sa palad, at ipahid tulad ng napag-usapan natin kanina. Marahan, paikot ang galaw, at may buong atensyon. Bawat isa sa mga langis na ito ay may sariling papel, pero kapag pinagsama-sama, lumilikha sila ng isang balanse at makapangyarihang epekto. Ang isa sa mga gusto ko rito ay ang kakayahan mong makinig sa sarili mong katawan. May mga araw na kailangan mo ng mas maraming enerhiya at maaari mong dagdagan ng luya. May mga araw naman na mas kailangan mo ng nakpasapang pagkasat maing nainay tatkan at pipiliin mo ang lavender. At may mga pagkakataon na nais mo ng mas malalim na pagbawi at doon papasok ang black seed oil. Yan ang kagandahan ng pakikipagtrabaho sa kalikasan. Hindi mo pinipilit ang katawan, inaanyayahan mo ito. Pero kahit ang pinakamahusay na mga langis ay hindi magpapakita ng buong potensyal kung hindi ito sasamahan ng ilang simpleng gawi. At hindi ito tungkol sa mahigpit na diet o gym membership. 3 o 4 na simpleng gawain lang at maaari mong patatagin ang resulta simula ngayon. Hayaan mong ipakita ko kung paano ito gawing bahagi ng iyong araw-araw na buhay. At ngayon, may isang mahalagang bagay na kailangan nating pag-usapan. Hindi ito madaling sabihin, pero kailangan. Ang pinakamapanganib na pagkakamali na nakikita ko sa mga lalaking lampas 60 ay hindi pisikal. Ito ay emosyonal. Isa itong tahimik, halos hindi napapansing desisyon na sumuko. Hindi biglaan, hindi dramatiko, kundi dahan-dahan, araw-araw. Unti-unting tinatanggap ng mga lalaki ang isang buhay na mas maliit, mas limitado, mas malayo sa dati. Kinukumbinsi nila ang sarili na ang nararamdaman o ang hindi na nila nararamdaman ay simpleng bahagi lang ng pagtanda, na ang pinakamagagandang taon ay tapos na ang pagiging malapit, kumpiyansa at lakas ay para na lang sa mga mas bata. Pero ang totoo, ang paniniwalang iyon ang mas nakakasira kaysa sa anumang diagnosis. Dahil unti-unti nitong pinapatay ang isang bahagi mo, parang halaman na hindi nadidiligan. At kapag tinanggap mo iyon bilang normal, nagsisimula kang mawalan, hindi lang ng kalusugan, kundi ng sarili mo. Ang sandaling tumigil ka sa pag-aalaga sa sarili mo, lalo na sa aspetong ito ng buhay, ay ang sandaling pinuputol mo ang koneksyon sa enerhiya na nagbibigay ng pakiramdam ng kabuuan.
presensya at saya. Paulit-ulit ko na itong nakita. Humihinto ang mga lalaki sa pagtingin sa salamin. Humihinto sa paghawak sa kanilang mga partner. Humihinto sa pag-asang may higit pa pang kayang ibigay ang kanilang katawan. At ang tahimik na pagsukong iyon ay hindi lang kumukuha ng kakayahan. Kinukuha nito ang saya. Isang pasyente ko, si Arthur, ang minsang nagsabi, tumigil na lang ako sa paniniwala na karapat-dapat pa akong maramdaman ng pagiging lalaki. Nadurog ang puso ko nang marinig iyon at sinabi ko sa kanya ang parehong sasabihin ko sa iyo ngayon. Karapat-dapat ka, noon pa man at hanggang ngayon. Hindi mo kailangang tanggapin ang paghina. Nandyan pa rin ang katawan mo. Nakikinig pa rin ito sa'yo. Kailangan lang nito na kausapin mo ulit, na alagaan mo ulit. Alam mo, karamihan sa mga lalaki ay sinusubukang ayusin ang problema sa ibabaw lang. Gusto nila ng matchi. Ng mas mabilis, mas malakas, mas marami. Natural iyon. Pero nakakalimutan nila ang pundasyon, ang daloy ng dugo, ang koneksyon ng mga nerbiyos, ang balanse ng hormones, at ang kakayahang maramdaman ang sariling katawan. Ang maningam, iyan ang mga tunay na pundasyon at nandyan pa rin ang mga ito para sa'yo kung handa kang tumigil sa pagtanggap na lang at magsimulang magbawi. Kaya naman ang simpleng ritual na ito gamit ang langis ay hindi lang tungay nagkakol metoyem sa resulta. Ito ay tungkol sa pagbabalik. Pagbabalik sa mas malalim na katotohanan na ang iyong katawan ay karapat-dapat sa atensyon, na ang kasiyahan ay karapatan mo, at ang pakiramdam na maayos ka sa sarili mong balat ay hindi luho, hindi kapritsyo, at lalong hindi isang bagay na kailangan mong ikahiya. Ito ay isang bagay na tunay mong nararapat. Ang pagkakamali ay hindi ang pagtanda. Ang pagkakamali ay ang paniniwalang ang pagtanda ay katapusan ng paglago. Pero ipinapangako ko sa'yo, hindi iyon totoo. Maaari kang tumanda at sabay na magising muli. Maaari kang bumagal at sabay na umangat. Pero mangyayari lang ito kung hindi ka titigil pagkatapos ng isang linggo o isang beses lang. Kundi kung magpapatuloy ka, may katahimikan pero matibay na desisyon. Kung handa kang gawing pangmatagalang gawi ang isang simpleng eksperimento, ang susunod na hakbang ang magiging susi. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa isang beses na aksyon. Ito ay nanggagaling sa paulit-ulit na paggawa nito. Hayaan mong ipakita ko kung paano mo gagawing bahagi ng iyong araw-araw ang bagong koneksyong ito sa iyong katawan. Isang natural na ritmo na sasama sa'yo sa mahabang panahon. Kapag una kong ipinakilala ang ritual na ito sa aking mga pasyente, karamihan sa kanila ay tinuring ito bilang isang eksperimento. Isang bagay na susubukan ng 1 or 2 linggo. Titingnan kung may epekto. At normal lang iyon. Lahat tayo ay nagsisimula sa ganon. Pero ang hindi ko inaasahan ay kung gaano sila nagbago pagbalik nila makalipas ang ilang linggo. Hindi na sila bumabalik para lang sa follow-up. Bumabalik sila na may ibang enerhiya. Hindi na lang resulta ang hinahanap nila. Hinahanap na nila ang ritmo. Gusto na nilang maging bahagi ito ng kanilang buhay. Dahil ang totoo, ang pagbawi ay hindi isang beses na pagsubok. Isa itong tuloy-tuloy, may atensyon at sinasadyang praktis. At para sa mga lalaking lampas 50, ang paglalagay ng ganitong ritual sa araw-araw o kahit lingguhang gawain ay hindi lang kapakipakinabang, ito ay makapangyarihan. Tumutugon ang katawan sa paulit-ulit na signal. Kapag araw-araw mong ipinapaalala dito na mahalaga ka, unti-unti itong naniniwala, hindi lang sa pamamagitan ng function, kundi sa presensya, sa lakas, sa pakiramdam ng kabuuan. Paano mo ito mapapanatili? Magsimula sa simple. Iugnay ang oil massage sa isang bagay na ginagawa mo na araw-araw. Halimbawa, pagkatapos magsipilyo sa gabi o pagkatapos maligo sa umaga. Ilagay ang langis sa lugar na kita, hindi nakatago sa drawer. Hayaan mo itong maging bahagi ng kapaligiran mo. At tandaan, 5 hanggang 10 minuto lang ang kailangan. Hindi mo kailangan ng kandila, musika o espesyal na setup. Kailangan mo lang ang iyong mga kamay, ang iyong paghinga at ang iyong intensyon na muling kumonekta sa iyong katawan.
May ilang pasyente ako na nagsisimula muna sa maikling paglalakad, pingka hanggang 10 minuto sa sariwang hangin para mapasigla ang daloy ng dugo. Ang iba naman ay gumagawa ng simpleng galaw. Umaangat sa dulo ng paa, marahang umiikot ang balakang, inuunat ang inner thighs. Hindi ito ehersisyo. Isa itong pagising ng katawan. Pagkatapos, saka ang langis. Painitin ito sa palad, amuyin ang natural nitong bango. Gawing mahinahon ang galaw, walang pagmamadali. Pakinggan mo ang sarili mo. Ito ang oras mo. At ito ang pinakamahalaga, ang consistency. May mga araw na mas mararamdaman mo ang epekto, may mga araw na hindi gaano. Pero sa bawat pagbalik mo sa ritual na ito, ipinapadala mo sa katawan mo ang mensahe. Narito ako. Hindi kita iiwan. At sa paglipas ng panahon, mas lalalim ang mensaheng iyon. Hindi na lang ito magiging practice. Magiging estado ito. Isang tahimik na pagbabalik sa isang bahagi ng sarili mo na akala mo ay nawala na. Si James, isang dating truck driver na 66 taong gulang, ay nagsabi nito. Hindi na ito basta ritual. Parte na ito ng buhay ko. Parang kape sa umaga o halik sa asawa bago matulog. Natural na lang. Iyan ang uri ng pagbabago na hinahanap natin. Hindi lang improvement, kundi integrasyon. Dahil kapag nagsimula ng maalala ng katawan mo kung paano ito dapat makaramdam, may bagong tanong na lilitaw. Gaano pa ito kalayo? Dahil maniwala ka o hindi, lahat ng napag-usapan natin hanggang ngayon ay simula pa lang. May isa pang katotohanan na kailangan mong marinig at maaari nitong baguhin kung paano mo titingnan ang katawan mo, ang nakaraan mo, at ang hinaharap mo bilang isang lalaki. Maaring yung ito ay tutulog lamang. Maaaring naghihintay, pero hindi ito nawala at hindi ka sira. Napakaraming lalaki pagdating ng 60 ang nakakaramdam na parang unti-unti silang nawawala sa sarili nilang buhay. Hindi dahil nawalan sila ng lakas o talino, kundi dahil naputol ang koneksyon nila sa kanilang katawan, sa kanilang sarili, at sa kanilang papel sa mundo bilang lalaki. Madalas sabihin ng mga pasyente ko, pakiramdam ko invisible ako, even sa sarili kong bahay. Parang hindi na kailangan, hindi na nais, hindi na buhay tulad ng dati. At palagi kong sinasagot, nandito ka pa rin. At ang katawan mo ay nakikinig pa rin sa'yo kahit matagal itong nanahimik. Ang langis, ang masahe, ang ritmo, lahat ng iyon ay mahalaga. Pero sa ilalim ng lahat, may mas makapangyarihang bagay, ang atensyon. Kapag binibigyan mo ng atensyon ang isang bahagi ng sarili mo, tumutugon ito. Hindi mahalaga kung gaano katagal itong napabayaan. Naaalala ng katawan. Naaalala nito ang iyong mga kamay, ang iyong paghinga, ang iyong presensya. At sinasabi nito sa iyong nervous system, sa iyong daloy ng dugo, sa iyong kalooban, mahalaga ka. Hindi ito tungkol sa pagbabalik sa edad na 25. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa sarili mo, buo, matatag, at may kamalayang ang iyong halaga ay hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Nakita ko ang mga lalaking nasa 70, kahit otinta, na tumitingin sa akin makalipas ang ilang linggo ng practice na ito at sinasabing, pakiramdam ko, nakauwi ako sa sarili ko. Iyan ang nais ko para sa'yo. Kaya ngayong gabi, kapag nag-iisa ka, bigyan mo ang sarili mo ng sandali. Umupo ka sa katahimikan. Painitin ang ilang patak ng langis sa iyong mga palad, huminga ng malalim, at hawakan ang sarili mong katawan na parang karapat-dapat ito sa pag-aalaga dahil totoo naman, hindi ito paghahabol sa kabataan. Isa itong pagkilala sa lahat ng pinagdaanan ng katawan mo, ang sakit, ang pagod, ang mga taon, ang mga desisyon, at pagpili na alagaan ito ngayon kahit ano pa man ang nangyari noon. Dahil ang pag-aalaga na yon ay lakas. Alaka ka, papa, aka, apaalaga, na, ay tunay na pagkalalaki. At ang totoo, sa sandaling simulan mo ang landas na ito, kapag muling nabuo ang koneksyon at naibalik mo ang espasyong yun sa sarili mo, may mas malalim pang magsisimulang magbago. Hindi lang ang katawan, kundi pati ang mga relasyon mo, ang kumpiyansa, ang linaw ng isip. Dahil kapag tunay mong pinili ang sarili mo, ang buong mundo ay nagsisimulang tumugon sa'yo ng iba. Kung ang lahat ng sinabi kong yon ay may kahit
kaunting nagising sa'yo, kahit isang tanong lang na, ano pa kaya ang posible? Huwag ka munang umalis. Sa mga huling sandaling ito, nais kong mag-iwan ng isang paalala na maaaring magbago kung paano mo haharapin ang bawat araw mula ngayon. Kung umabot ka hanggang dito, nagpapasalamat ako sa'yo. Hindi lang sa panonood, kundi sa pagharap mo sa sarili mo. Mahalaga iyon, marahil higit pa kaysa sa iniisip mo ngayon. Dahil sa isang punto sa buhay, maraming lalaki ang tahimik na tinatanggap na habang tumatanda, mas kaunti na ang dapat asahan, mas kaunting enerhiya, koneksyon at pagiging malapit. Pero narito ako para sabihin sa'yo, hindi iyon totoo.